Siguraduhin mong wala nang balikan ito, Carlos. Pagod na akong makita ang pagmumukha niyang amoy pawis at sampagwita sa loob ng bahay na ito. Ang kailangan natin ay ang pera mula sa kanyang insurance, hindi ang kanyang walang kwentang debosyon. Ang boses ni Doña Esmeralda ay parang lason na dahan-dahang gumagapang sa katahimikan ng madaling araw. Malamig, walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang bawat salita ay parang matalas na kutsilyo na humihiwa sa manipis na dingding ng kusina at diretsong tumatarak sa puso ng babaeng nakatayo sa kabilang panig. Si Winnie. Sa mga sandaling iyon, ang kamay ni Winnie ay mahigpit na nakahawak sa sandok. Nakatitig siya sa umuusok na kaldero ng pansit. Ang pagkaing 3 oras niyang pinaghirapan simula pa noong 3:00 ng madaling araw. Sa tabi ng kalan, naroon ang isang maliit na kahon na naglalaman ng bagong kurbata. Isang regalo na binili niya gamit ang huling sentimo mula sa kanyang alkansya. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig at ang asin na dapat ay para sa niluluto ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang mga kamay. Nawawala sa puting usok ng pagkain na parang ang lahat ng kanyang pangarap. "Huwag kang mag-alala, Mama," sagot ng isa pang boses. Isang boses na kabisado ni Winnie ang bawat tono, bawat himig ng paglalambing. Ang boses ni Carlos, ang asawang niyakap niya kagabi bago sila natulog. "Nagawa ko na. Ang sasakyang gagamitin niya mamaya. Hindi na makakarating sa palengke. Isang mabilis na aksidente at tapos na ang lahat ng utang natin. Magiging malaya na tayo sa kanya." Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Winnie. Ang hangin sa loob ng kusina ay biglang naging mabigat. Tila may sumasakal sa kanyang lalamunan. Naramdaman niya ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo at ang kanyang mga tuhod ay tila nawawalan ng lakas na suportahan ang kanyang sariling timbang. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang masakit na paalala ng bawat sakripisyong ginawa niya para sa pamilyang ilustre. 8 taong pagtitiis, 8 taong pagiging alila sa ilalim ng maskara ng pagiging manugang. Dahan-dahang ibinaba ni Winnie ang sandok sa lamesa nang hindi gumagawa ng kahit anong ingay. Ang bawat kilos niya ay tila isang sayaw ng isang taong naglalakad sa ibabaw ng manipis na salamin. Ang sakit ay hindi lumabas sa pamamagitan ng sigaw. Wala siyang boses na mailabas. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting pagkadurog ng kanyang pagkatao sa loob ng kanyang dibdib, parang isang tuyong dahon na tinatapak-tapakan ng walang awa. Ilang sandali pa, narinig niya ang mga yabag ng paa na papalapit sa kusina. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga mata at pilit na ibinalik ang maskara ng isang masunuring asawa, kahit na ang kanyang buong katawan ay sumisigaw sa takot. Pumasok si Carlos na may dalang isang malaking kumpol ng mga rosas na pulang-pula. Ang kulay nito ay tila dugo sa paningin ni Winnie. Lumapit ang lalaki sa kanya. May ngiti sa mga labi na dati ay nagpapatunaw sa puso ng babae, ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ng kilabot. "Happy ika-8 anniversary, mahal," sabi ni Carlos. Iniabot niya ang mga rosas at hinalikan si Winnie sa noo. Isang halik na tila tatak ng isang sumpa. "Bakit gising ka na agad? Sabi ko naman sa'yo, magpahinga ka muna. Pero sige na, gamitin mo na ang lumang kotse natin para maihatid ang mga bulaklak sa palengke ng maaga. Gusto kong matapos ka agad para mamayang gabi makapag-celebrate tayo ng maayos. You deserve to rest forever, Winnie. You deserve to rest forever." Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ni Winnie. Tumingin siya sa mga rosas, pagkatapos ay sa mga mata ni Carlos. Nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa mga mata ng asawa. Isang babaeng mukhang pagod, may mantsa ng harina sa pisngi, at tila isang biktima na inihahanda na para sa katayan. Yumakap si Winnie kay Carlos, isinandal ang kanyang ulo sa dibdib nito. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil ayaw niyang makita ng asawa
ang naglalabiyab na apoy ng galit at sakit sa kanyang mga mata. Narinig niya ang tibok ng puso ni Carlos. Regular, kalmado, tila hindi ito puso ng isang mamamatay tao. Salamat, Carlos, bulong ni Winnie sa boses na halos hindi marinig. Salamat sa lahat ng ibinigay ninyo sa akin. Sa loob-loob niya, isang sumpa ang nabubuo. Kung ang pag-ibig na ibinigay niya ay nauwi sa isang bitag, kung ang bawat dalangin niya ay sinagot ng pagtatraidor, kung ang bahay na itinuring niyang santuwaryo ay naging isang kulungan, handa na siyang sunugin ang lahat. Nang bumitaw siya sa yakap, tinitigan niya ang susi ng kotse na inilapag ni Carlos sa lamesa. Ang susi sa kanyang sariling kamatayan. O marahil, ang susi sa kanyang paglaya. Bakit ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buhay ang siya ring may hawak ng itak na kikitil dito? At hanggang kailan kayang tiisin ng isang pusong sugatan ang hapdi bago ito maging isang matalas na sandata ng paghihiganti? Dahan-dahang lumabas si Winnie mula sa loob ng bahay, bitbit ang kumpol ng mga rosas na tila kasing bigat ng isang sako ng semento. Ang sikat ng araw sa madaling araw na yon ay hindi nagbigay ng init sa kanyang balat, kundi isang malamig na pangamba na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Sa bawat hakbang niya patungo sa gara, ang tunog ng kanyang mga tsinela sa semento ay tila isang bilang ng mga segundo bago ang isang pagsabog. Naroon ang lumang sasakyan, isang kupas na pulang sedan na naging saksi sa lahat ng paghihirap niya para sa pamilyang ilustre. Dati, itinuring niya itong simbolo ng kanyang pagsisikap, ngunit ngayon, ang sasakyang ito ay naging isang metal na kabaong na naghihintay lamang na maisara. Pumasok siya sa loob at ibinaba ang mga rosas sa tabi ng upuan ng pasahero. Ang halimuyak ng mga bulaklak ay humalo sa amoy ng lumang leather at gasolina, isang kombinasyon na nagdulot ng pagbaligtad ng kanyang sikmura. Ang sikretong balak sana niyang ibunyag sa hapunan, ang munting buhay na nagsisimulang mabuo sa loob niya, ay tila naging isang mabigat na ganti ng tadhana. Huwag kang mag-alala, maliit na anghel, bulong niya sa gitna ng katahimikan ng sasakyan. Hindi tayo susuko, hindi tayo magiging biktima ng kanilang kasamaan. Pinaandar niya ang makina. Ang bawat panginginig ng sasakyan ay tila isang babala. Dahan-dahan niyang inatras ang kotse palabas ng tarangkahan at sa bintana ng ikalawang palapag, nakita niya ang anino ni Doña Esmeralda na nakatingin sa kanya mula sa likod ng kurtina. Isang matalas na titig na tila naniniguro kung sapat na ba ang bilis ng kanyang pag-alis patungo sa kamatayan. Habang binabaybay ni Winnie ang kalsada patungo sa palengke, ang bawat kurbada ay nagiging isang pagsubok sa kanyang katatagan. Ang kalsada patungo sa Antipolo ay kilala sa matatarik na daan at mapanganib na mga bangin. Doon, sa bahaging tinatawag na kurba ng kamatayan, alam niyang doon siya inaasahan ni Carlos na mawawala. Sinubukan niyang apakan ng preno ng dahan-dahan habang pababa sa isang maliit na burol. Doon niya naramdaman ang katotohanan. Ang pedal ay lumubog hanggang sa sahig nang walang anumang resistensya. Walang kapit, walang pigil. Ang sasakyan ay dahan-dahang bumibilis, sumusunod sa hatak ng grabidad patungo sa bangin. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang pawis sa kanyang mga kamay ay nagpapadulas sa kanyang hawak sa manibela. Ngunit sa halip na sumigaw o magpanik, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanyang diwa. Ang takot ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Naalala niya ang bawat gabi ng pagpupuyat sa paggawa ng sampagita, ang bawat sampal ng salita ni Doña Esmeralda, at ang bawat pekeng halik ni Carlos. Lahat ng iyon ay nagsilbing gasolina para sa kanyang galit. Ginamit niya ang kanyang karanasan sa pagmamaneho sa mga masisikip na eskinita ng Maynila. Gamit ang handbrake at ang tamang pagkontrol sa gear, dahan-dahan niyang napanatili ang kontrol sa sasakyan kahit na ang bawat pag-ugong ng makina ay tila isang huling hininga.
Nang malapit na siya sa sentro ng bayan, nakita niya ang isang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa harap ng isang sikat na flower shop. Isang mamahaling SUV kumikinang sa ilalim ng umagang araw. Ang sasakyan ni Isabela. Nakita niya ang babae, ang kirida ng kanyang asawa, na masayang lumalabas mula sa shop. May dalang isang maliit na basket ng mga imported na bulaklak. Ang kislap ng mga alahas ni Isabela ay tila isang sampal sa kahirapan ni Winnie. Habang si Winnie ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay sa isang sirang sasakyan, ang babaeng ito ay naghahanda para sa isang buhay na puno ng karangyaan gamit ang perang kukunin nila mula sa kanyang insurance. Isang mapanganib na plano ang nabuo sa isip ni Winnie. Isang plano na hindi lamang magliligtas sa kanya, kundi magsisimula na magmaisimula ng pagguho ng mundo ng mga ilustre. Ibinuwelo niya ang sasakyan at itinabi ito sa likod ng SUV ni Isabela sa isang bahagi ng paradahan na hindi masyadong madilim, ngunit sapat na para sa isang mabilis na pagkilos. Dito na magtatapos ang pagiging martir. Dito na magsisimula ang pagiging hukom. Bakit ang tadhana ay nagbibigay ng pagkakataon sa gitna ng panganib? At handa ba ang isang inang tulad ni Winnie na itaya ang lahat upang ang katarungan ay dumanas sa gitna ng madugong landas na inihanda para sa kanya? Huwag mong dungisan ang mamahaling semento ng shop na ito ng mga basurang bulaklak mo, Winnie. Mahiya ka naman sa paligid mo. Ang boses ni Isabela ay parang hagupit ng latigo. Matinis, puno ng pagmamataas, at walang bakas ng awa. Nakatayo siya sa harap ng kanyang kumikinang na puting SUV. Suot ang isang mamahaling sutlang damit na tila ginto sa ilalim ng sikat ng araw. Ang kanyang mga mata, na puno ng kolorete, ay mapanlait na tinitigan ng luma at kupas na sasakyan ni Winnie na huminto sa tabi niya. Hindi agad nakasagot si Winnie. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit pa ring nakakapit sa handbrake, ang tanging bagay na pumigil sa kanya para hindi tuluyang bumulusok sa kamatayan kanina. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay nanginginig sa pagod at takot. Ngunit sa harap ng babaeng umagaw sa kanyang asawa, pilit niyang pinatigas ang kanyang anyo. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan, bit-bit ang kumpol ng mga rosas na ibinigay ni Carlos. Kailangan ko lang kumuha ng tubig para sa mga bulaklak ko, Isabela. Mahinahong sagot ni Winnie, bagaman ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagngangalit sa loob ng kanyang dibdib. Kailangan kong ihatid ang mga ito sa palengke. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabela. Palengke? Bagay na bagay ka talaga doon, Winnie. Amoy putik, amoy pawis. Hindi ko alam kung paano natatagalan ni Carlos ang matulog sa tabi ng isang babaeng mukhang katulong. Anyway, bilisan mo. Hinihintay na ako ni Carlos para sa aming selebrasyon. May espesyal kaming pupuntahan habang ikaw ay nagpapakapagod sa kalsada. Tinalikuran ni Isabela si Winnie at pumasok muli sa loob ng flower shop para kunin ang huling kumpol ng kanyang mga imported na bulaklak. Iniwan niyang nakabukas ang pinto ng kanyang SUV at ang makina nito ay nananatiling umaandar. Isang pagpapakita ng kanyang kawalang ingat dahil sa sobrang tiwala sa sarili. Ito na ang pagkakataon. Sa loob ng ilang segundo, ang isip ni Winnie ay tila isang mabilis na agos ng tubig. Naalala niya ang bawat detalye ng mga sasakyang pagmamay-ari ng pamilya ilustre. Ang SUV ni Isabela at ang lumang sedan ni Winnie ay parehong lumang modelo na pinamamahalaan ng kumpanya ni Carlos. Magkapareho ang sistema ng ignition, magkapareho ang mekanismo, isang mabilis na galaw, isang matapang na desisyon. Dinala ni Winnie ang kanyang mga rosas patungo sa SUV ni Isabela. Sa isang iglap, inilapag niya ang mga ito sa loob ng sasakyan ng kirida. Kasabay nito, mabilis niyang kinuha ang susi mula sa kanyang lumang sedan at ipinalit ito sa susi na nakasabit sa SUV. Ang bawat kilos niya ay tila pinatitibay ng mga bulong ng kanyang hindi pa isinisilang na anak.
Kung gusto ninyo ng kamatayan, huwag ninyong ibigay sa akin. Bulong ni Winnie sa hangin. Ito ang regalong nararapat para sa inyong dalawa. Mabilis siyang pumasok sa loob ng SUV ni Isabela. Ang bango ng mamahaling pabango sa loob nito ay nakakasulasok, ngunit wala siyang pakialam. Pinaandar niya ang sasakyan at dahan-dahang umalis sa paradahan. Itinatago ang kanyang mukha sa likod ng madilim na salamin ng bintana. Sa kanyang rear view mirror, nakita niya si Isabela na lumalabas mula sa shop. Ang babae ay kampanteng lumapit sa lumang sedan, ang sasakyang wala ng preno. Sa pag-aakalang yon, ang SUV na hiniram niya kay Carlos para sa araw na yon. Dahil sa pagmamadali at sa galit kay Winnie, hindi napansin ni Isabela ang pagkakaiba. Ang tanging nasa isip niya ay ang makipagkita kay Carlos sa kurbada ng Vashduka upang panoorin ang aksidente ni Winnie. Nang makalayo na si Winnie, itinigil niya ang sasakyan sa isang ligtas na bahagi ng kalsada na nakatanaw sa kurbada ng bangin. Ang kanyang paghinga ay naging malalim at mabigat. Ang bawat patak ng luha na dumadaloy sa kanyang pisngi ay tila kumakatawan sa bawat taon ng kanyang pagtitiis. Ilang minuto ang lumipas, narinig niya ang malakas na ugong ng isang sasakyang mabilis na bumababa sa kalsada. Iyon ang lumang sedan. Nakita niya ang puting usok mula sa gulong nito habang pilit na sinusubukan ng driver na itigil ang sasakyan. Ngunit huli na ang lahat. Ang sasakyan ay tila isang ligaw na hayop na tuluyan ng nawalan ng direksyon. Isang nakakabinging tunog ng pagkakabangga ang bumasag sa katahimikan ng umaga. Ang tunog ng nayuping metal, ang pagbasag ng mga salamin, at ang huling kalabog ng sasakyang bumulusok sa ilalim ng madilim na bangin. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Walang sigaw, walang hiling ng tulong. Ang tanging naiwan ay ang amoy ng sunog na goma at ang malayang paglipad ng mga talulot ng pulang rosas sa hangin. Mga rosas na dapat ay para sa libing ni Winnie. Ngunit ngayon ay naging dekorasyon sa kamatayan ng kanyang kaagaw. Napasandal si Winnie sa upuan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Ang katarungan ay nagsimula na, ngunit ang sakit ay tila lalong lumalim. Pinatay niya ang makina ng sasakyan at tumingin sa malayo. Bakit ang paglaya ay kailangang dumanas sa gitna ng apoy at dugo? At sa pagkawala ng kanyang kaagaw, magagawa ba ni Winnie na harapin ang asawang nagtangkang kumitil sa kanya? O mananatili siyang isang multo na magmamasid mula sa kadiliman? Patay na siya, Mama. Tapos na ang lahat. Malinis ang pagkakagawa. Walang makakapagsabing hindi ito aksidente. Ang boses ni Carlos na narinig ni Winnie sa pamamagitan ng nakabukas na bintana ng SUV na nakaparada sa isang madilim na sulok ng itaas na kalsada ay puno ng kagalakan. Walang bahid ng pighati. Walang bakas ng panghihinayang. Sa mga sandaling iyon, habang nakatingin si Winnie sa kanyang asawa mula sa malayo, tila mas masakit pa ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito kaysa sa mismong pagkakahulog ng sasakyan sa bangin. Mula sa kinaroroonan ni Winnie, nakikita niya ang makapal at itim na usok na pumapaitaas mula sa kailaliman ng bangin. Ang amoy ng nasusunog na goma at tumatagas na langis ay humahalo sa sariwang hangin ng umaga na lumilikha ng isang nakakasulasok na atmosfera. Ang pulang sedan, ang sasakyang naging bahagi ng kanyang buhay. Sa loob ng maraming taon, ay tila isang kabaong na bakal na nayupi at nilamon ng malalaking bato sa ilalim. Tumayo si Carlos sa gilid ng bangin, hinihingal, ngunit may isang mapanuring ngiti sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang kanyang panyo at pinunasan ng ilang butil ng pawis sa kanyang noo bago ito ibinalik sa bulsa. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang anyo. Ang ngiti ay biglang napalitan ng isang huwad-huwad na ekspresyon ng sindak at pighati. Nagsimula siyang sumigaw, isang sigaw na sadyang ginawa para marinig ng mga posibleng saksi sa paligid. Winnie! Winnie, asawa ko!
Diyos ko, huwag naman sana. Ang panonood sa lantarang pag-arte ng kanyang asawa ay nagdulot ng isang matinding pait sa lalamunan ni Winnie. Naramdaman niya ang isang malakas na pintig sa kanyang sentido. Tila bawat tibok ng kanyang dugo ay sumasabay sa puot na namumuo sa kanyang dibdib. Ang taong ito na nangako sa harap ng altar na mamahalin at poprotektahan siya ay ngayon ay nagdiriwang sa kanyang inaakalang kamatayan. Dahan-dahang itinaas ni Winnie ang kanyang kamay at hinawakan ang kwintas na may pendant na krus na suot niya, isang regalo mula sa kanyang yumaong ina. Napansin niyang ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Ang takot na naramdaman niya kanina sa loob ng sirang sasakyan ay napalitan na ng isang malamig at matigas na determinasyon. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na bagay ang nakakuha ng kanyang atensyon sa loob ng SUV ni Isabela. Sa dashboard, naroon ang isang ultrasound na larawan. Kinuha ito ni Winnie at tinitigan. Hindi ito sa kanya, kay Isabela ito. Ang babaeng nasa ilalim ng bangin ay buntis din pala. Isang panibagong bugso ng sakit ang dumaan sa puso ni Winnie, hindi dahil sa selos, kundi dahil sa katotohanang handa si Carlos na isakripisyo ang kahit na sino, maging ang sarili niyang dugo, para lamang sa pera at kapangyarihan. Walang saysay ang iyong mga luha, Carlos. Bulong ni Winnie sa sarili habang nakatingin sa asawang kunyari ay naglulupasay na sa gilid ng kalsada. Dahil ang ililibing ninyo ay hindi ang aking katawan, kundi ang inyong sariling mga pangarap. Napansin ni Winnie na nagsisimula ng magsipagdatingan ang ilang mga sasakyan at mga tao mula sa malapit na barangay. Ang mga sirena ng ambulansya at pulis ay naririnig na mula sa malayo. Ang tunog nito ay tila isang hudyat na ang kanyang dating buhay ay tuluyan ng natapos. Kailangan na niyang umalis bago pa siya mapansin ng sinuman. Dahan-dahan niyang inilagay ang SUV sa gear at dahan-dahang pinaandar ito palayo sa lugar ng krimen. Habang papalayo siya, nakita niya sa rearview mirror ang huling sulyap sa usok mula sa bangin. Ang mga talulot ng pulang rosas na kanina ay bitbit niya ay nagsimula nang magliparan sa kalsada, tila mga patak ng dugo sa puting semento. Hindi alam ni Winnie kung saan siya pupunta. Wala siyang pera, wala siyang ibang damit kundi ang suot niya. At ang buong mundo ay maniniwalang patay na siya. Ngunit sa bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan, naramdaman niya ang isang kakaibang uri ng kalayaan. Ang pagkamatay ni Winnie Ilustre ay ang pagsilang ng isang babaeng wala ng kinatatakutan. Nang makarating siya sa isang sangandaan, itinigil niya ang sasakyan sa tabi ng isang maliit at lumang kapilya. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng narra, nakita niya ang isang matandang babae na nag-aayos ng mga tumpok ng sampagita. Ang amoy ng mga bulaklak ay tila isang yakap mula sa kanyang nakaraan. Bumaba si Winnie sa sasakyan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo, ngunit puno ng lalim. Habang papalapit siya sa matandang babae, isang tanong ang bumabagabag sa kanyang isipan. Paano magtatago ang isang multo sa mundong puno ng mga demonyo? At sapat ba ang katahimikan upang mapaghandaan ang isang bagyong wawakaskas sa lahat ng kasinungalingan ng mga ilustre? Sa mata ng mundo, isa na lamang akong alaala na nakabaon sa ilalim ng matatarik na bato ng bangin. Ngunit dito, sa pagitan ng bawat hininga ng takot, muli akong isinisilang sa gitna ng sarili kong kamatayan. Ang boses ni Winnie ay isang mahinang bulong na tila tinatangay ng hanging amoy lupa at papalapit na ulan. Nakatayo siya sa harap ng matandang babae. Ang kanyang mga kamay ay dumiin sa kanyang maruming damit at ang kanyang mga mata ay tila dalawang balon ng pait na matagal nang hindi natitigbikan. Ang kislap ng SUV ni Isabela sa likuran niya ay tila isang malupit na paalala ng mundong kailanman ay hindi naging kanya, isang mundong mapanlinlang at puno ng mga sugat. Ang matandang babae, na kung tawagin ng mga tao sa paligid ay Nanay Sol, ay dahan-dahang ibinaba ang hawak na tumpok
ng mga sampagwita. Ang kanyang mga kamay na kulubot at tila mga ugat ng matandang puno ay dahan-dahang humawak sa nanginginig na braso ni Winnie. Walang tanong, walang pag-aalinlangan. Sa mga mata ni Nanay Sol, nakita ni Winnie ang isang uri ng pag-unawa na tila dumaan na rin ito sa sarili nitong impyerno. Neng, ang bango ng sampagwita ay hindi nawawala. Kahit ito ay natatapakan sa putik, mahinahong sabi ni Nanay Sol. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na haplos sa sugatang kaluluwa ni Winnie. Halika, pumasok ka sa loob. Ang ulan ay hindi marunong pumili ng bibigyan ng lungkot. Ngunit ang isang maliit na kanlungan ay sapat na para sa isang pusong pagod. Dinala ni Nanay Sol si Winnie sa kanyang maliit na dampa sa likod ng kapilya. Ang bahay ay gawa lamang sa mga pinagtagni-tagning kahoy at yero. Ngunit ang loob nito ay amoy insenso at sariwang bulaklak. Habang nauupo si Winnie sa isang lumang bangko, naramdaman niya ang unti-unting pagbagsak ng kanyang mga balikat. Ang tensyon na bumabalot sa kanya simula pa kaninang madaling araw ay tila natutunaw, napapalitan ng isang nakakapanghinang pagod. Inabutan siya ni Nanay Sol ng isang basong tubig. Inumin mo ito. Ang tubig ay naglilinis ng pait sa lalamunan, ngunit ang panalangin ang naglilinis ng pait sa puso. Uminom si Winnie. Ang bawat lagok ay tila isang hakbang pabalik sa realidad. Nay, wala na po akong matuluyan. Patay na po ako sa paningin ng mundo. Ang asawa ko, ang taong dapat ay nag-aalaga sa akin. Siya ang nagtulak sa akin sa bangin. Hindi nagulat ang matanda. Tiningnan lamang niya si Winnie nang may malalim na habag. Minsan, kailangang mamatay ng lumang pagkatao upang magkaroon ng puwang para sa isang bagong buhay. Hindi ka namatay, Neng. Ikaw ay itinago lamang ng tadhana. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang tunog ng isang lumang radyo sa sulok ng dampa ay nagsimulang maglabas ng isang balita. Isang boses ng reporter ang pumuno sa maliit na silid, puno ng sensyonalismo at pekeng emosyon. Isang malagim na aksidente ang naganap kaninang madaling araw sa tanyag na kurbada ng Antipolo. Ang biktima ay kinilalang si Winnie Ilustre, asawa ng negosyanteng si Carlos Ilustre. Ayon sa mga saksi, nawalan ng preno ang sasakyan at tuluyang bumulusok sa bangin. Sa ngayon, patuloy pa rin ang pag-recover sa katawan ng biktima. Nabitawan ni Winnie ang baso. Ang tubig ay dahan-dahang kumalat sa sahig na semento, tila isang maputlang anino ng kanyang nawasak na buhay. Nakita niya ang kanyang sariling pangalan na binibitawan ng radyo na parang isang basurang itinapon na. Narinig din niya ang maikling panayam kay Carlos na humahagulgol sa harap ng mga kamera, humihingi ng katarungan sa aksidenteng siya naman ang may gawa. Napakagaling niyang aktor, bulong ni Winnie. Ang kanyang boses ay naging matigas at malamig na parang bakal. Gusto ninyo ng patay? Ibibigay ko sa inyo ang katahimikan ng isang libingan. Tumingin siya kay Nanay Sol. Nay, kailangan nating itago ang sasakyan sa labas. Hindi ito sa akin. Ito ay pag-aari ng babaeng namatay sa lugar ko. Kapag nakita ito rito, malalaman nilang buhay pa ako. Tumango ang matanda. Alam niya ang panganib, ngunit mas matimbang ang kanyang awa sa babaeng nasa harap niya. Tinulungan ni Nanay Sol si Winnie Rooney na itulak ang SUV sa likod ng malalaking bunton, ng tuyong dahon, at mga kawayan sa likod ng dampa, kung saan hindi ito madaling makikita mula sa kalsada. Nang bumalik sila sa loob, ang ulan ay nagsimula nang bumuhos ng malakas. Ang bawat patak sa yero ay tila isang mabilis na tibok ng puso. Kumuha si Nanay Sol ng isang piraso ng sampagita at inilagay ito sa palad ni Winnie. Dito ka muna, Neng. Magpalakas ka. Ang mga ilustre ay maaaring may ginto at kapangyarihan, ngunit ang isang multong may dalang katotohanan ay mas nakakatakot kaysa sa kahit anong hukbo. Sa gabing iyon,
Habang nakahiga sa isang manipis na banig, naramdaman ni Winnie ang unang sipa ng kanyang anak sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang maliit na paalala na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Ang kanyang mga mata ay nanatiling dilat sa dilim, nakatingin sa kisame na tumutulo ang tubig. Isang plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Isang plano na hindi lamang tungkol sa pagtakas, kundi tungkol sa pagbabalik. Ngunit paano mawawakasan ang isang pamilyang handang pumatay para sa kanilang dangal? Isang nakakagulat na katotohanan ang pumasok sa isip ni Winnie. Isang detalye sa sasakyan ni Isabela na hindi niya napansin kanina. Isang dashcam na nakatago sa likod ng rear view mirror. Kung ang dashcam na yon ay gumagana kanina, hawak na niya ang ebidensya ng huling pag-uusap nila ni Carlos. Isang tagay para sa ating kalayaan, Carlos. Isang tagay para sa pagtatapos ng isang kabanatang puno ng amoy ng lupa at murang bulaklak. Ang tunog ng pagtama ng dalawang mamahaling baso ng kristal ay bumasag sa katahimikan ng mansyon ng mga ilustre. Sa loob ng malawak na sala na pinalamutian ng mga antigong muebles, tanging ang dilaw na liwanag mula sa malaking chandelier ang nagbibigay ng buhay sa madilim na gabi. Nakaupo si Doña Esmeralda sa kanyang paboritong silya, suot ang isang itim na silk na pantulog, habang ang kanyang mga labi ay may bakas ng isang mapanuring ngiti. Si Carlos ay nakatayo sa harap ng bintana, hawak ang isang bote ng mamahaling champagne. Ang kanyang polo ay bahagyang nakabukas ang mga butones at ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng bakas ng mga luha na ipinakita niya sa mga reporter kanina. Ang bawat paglagok niya ng alak ay tila isang paraan ng paghuhugas sa natitira niyang konsensya kung mayroon man. "Salamat, Mama," sagot ni Carlos. Ang kanyang boses ay naging paos, ngunit puno ng kumpiyansa. Sa wakas, hindi na natin kailangang magpanggap. Hindi ko na kailangang tiisin ang boses ni Winnie na laging nagtatanong kung kumain na ba ako o kung pagod ba ako. Masyado siyang mabuti para sa mundong ito, kaya mas mabuting doon na lang siya sa kabilang buhay. Isang malakas na halakhak ang kumawala sa mga labi ni Doña Esmeralda. Ang tunog nito ay parang kalansing ng mga barya na nahuhulog sa sahig, malamig at walang puso. Ang tangang babaeng yon, akala niya ay bahagi talaga siya ng pamilyang ito. Hindi niya alam na ang tanging silbi niya ay ang kanyang insurance at ang lupang iniwan ng kanyang mga magulang na matagal na nating naisangla. Ngayon, sa tulong ng kanyang aksidente, mababayaran na natin ang lahat ng utang ng kumpanya. At si Isabela, Carlos? Tanong ng matanda habang tinititigan ng anak. "Nasaan na ang iyong munting reyna? Bakit hindi siya sumasagot sa mga tawag ko? Dapat ay narito siya para ipagdiwang ang ating tagumpay." Bahagyang kumunot ang noo ni Carlos. "Baka natakot sa dami ng pulis kanina, Mama. Hayaan mo na. Tatawag din yon kapag humupa na ang gulo. Ang mahalaga, wala na ang tinik sa ating lalamunan." Habang nagdiriwang ang mga ilustre sa kanilang marangyang mansyon sa kabilang dako ng bayan, sa loob ng maliit na dampa ni Nanay Sol, ang kapaligiran ay balot ng pait at katahimikan. Nakaupo si Winnie sa sahig, hawak ang isang maliit na tablet na nakuha niya mula sa bag ni Isabela sa loob ng SUV. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinusubukan niyang buksan ang mga files mula sa dashcam ng sasakyan. Ang bawat paggalaw ng cursor sa screen ay tila isang mabigat na hakbang sa gitna ng masukal na kagubatan. Nang sa wakas ay bumukas ang video file. Ang unang imaheng lumabas ay ang kalsada patungo sa Antipolo. Ang kalsadang naging saksi sa kanyang kamatayan, ngunit hindi ang kalsada ang nagpatigil sa hininga ni Winnie. Ang boses sa video. Ang huling pag-uusap ni Isabela at Carlos sa telepono bago ang aksidente. "Carlos, bakit kailangan kong gamitin ang lumang basurang sasakyan ni Winnie? Sabi mo ay doon tayo magkikita sa kurbada."
Ang boses ni Isabela sa dashcam ay puno ng inis. Gawin mo na lang, Isabela, para hindi tayo mapansin ng mga kapitbahay. Kapag natapos na ang lahat kay Winnie, ang SUV na ang magiging sayo. Konting tiis na lang, mahal. Magiging atin na ang lahat ng pera niya. Naramdaman ni Winnie ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Ang katotohanan ay mas malupit pa kaysa sa kanyang inaasahan. Hindi lamang siya ang biktima. Ginamit din ni Carlos si Isabela bilang isang piyesa sa kanyang madugong laro. Ang bawat salita ng asawa sa video ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang bahagi ng puso ni Winnie. Biglang narinig ni Winnie ang tunog ng isang sasakyang humihinto sa harap ng dampa ni Nanay Sol. Ang ilaw ng sasakyan ay tumagos sa mga siwang ng dingding na kawayan na nagdulot ng malalaking anino sa loob ng silid. Mabilis na pinatay ni Winnie ang tablet at lumapit sa bintana. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Isang itim na sasakyan ang nakatigil sa labas. Isang lalaking nakauniforme ng pulis ang bumaba at dahan-dahang lumalakad patungo sa pintuan ni Nanay Sol. Nanay Sol? Tao po. Ang boses ng pulis ay seryoso at malamig. Napatingin si Winnie kay Nanay Sol na ngayon ay gising na rin at bakas ang kaba sa mukha. Ang katahimikan sa loob ng dampa ay tila isang tali na dahan-dahang humihigpit sa kanilang leeg. Bakit narito ang pulis sa gitna ng gabi? May nakakita ba sa kanya kanina? O baka naman ang pagkamatay ni Winnie Ilustre ay nagsisimula nang magkaroon ng mga butas na hindi kayang takpan ng alak at halakhak ng mga Ilustre. Ang bawat pagtama ng kamao ng pulis sa kahoy na pintuan ay tila isang mabilis na tibok ng puso ni Winnie na nagpipilit kumawala sa kanyang dibdib. Sa loob ng madilim na dampa, ang tanging maririnig ay ang malakas na pagbuhos ng ulan sa bubungang yero, na tila libu-libong maliliit na bato na nagtatangkang wasakin ang kanilang kanlungan. Mabilis na sumiksik si Winnie sa likod ng malalaking basket ng sampagwita. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang mga palad ay basa ng malamig na pawis. Nanay Sol, alam kong gising pa kayo. Kailangan lang namin ng impormasyon tungkol sa sasakyang dumaan dito kanina. Ang boses ng pulis ay seryoso. Walang halong pag-aalinlangan sa gitna ng ingay ng bagyo. Dahan-dahang tumayo si Nanay Sol. Ang kanyang mga galaw ay kalmado, tila isang lawa na hindi natitibag ng hangin. Inayos niya ang kanyang lumang baro at dahan-dahang binuksan ang pintuan, sapat lamang upang makita ang mukha ng opisyal na nababasa na ng ulan. Pasensya na, punong alagad. Matanda na ako at mahina na ang pandinig. Ano ba ang maipaglilingkod ko sa inyo sa gitna ng ganitong kalakas na ulan? Ang boses ni Nanay Sol ay matatag, isang uri ng katatagan na nakuha mula sa maraming taon ng pagtitiis sa hirap ng buhay. May nakakita ng isang SUV na pumasok sa direksyong ito pagkatapos ng aksidente sa kurbada. Isang puting sasakyan. Nakita niyo ba ito, Nay? Tanong ng pulis habang iginagala ang kanyang paningin sa loob ng maliit na silid. Mula sa kanyang pinagtataguan, naramdaman ni Winnie ang isang matinding hapdi sa kanyang sinapupunan. Isang kakaibang pintig, isang munting sipa na tila nagpapaalala sa kanya na hindi lamang ang sarili niyang buhay ang itinataya niya sa mga sandaling iyon. Napakapit siya sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga kuko ay dumiin sa tela ng kanyang damit upang pigilan ang anumang tunog na maaaring lumabas sa kanyang bibig. Ang pait ng katotohanan ay lalong lumalim. Ang kanyang anak, ang munting anghel, na dapat ay isisilang sa isang pamilyang puno ng pag-ibig, ay ngayon ay naging isang kasama sa pagtatago bilang isang multo. Maraming sasakyan ang dumadaan dito, anak, pero sa lakas ng ulan at sa labo ng aking mga mata, wala akong napansing puting sasakyan na huminto. Sagot ni Nanay Sol nang hindi kumukurap. Baka sa kabilang kalsada sila dumaan, doon sa may malaking bodega.
Tila nag-alinlangan ng pulis, ngunit nang makita ang payak at tila walang itinatagong dampa ng matanda, dahan-dahan siyang tumango. Sige po, Nay. Mag-ingat kayo rito. Mag-ulat agad kayo sa amin kung may mapansin kayong kahina-hinalang tao. Nang tuluyan ng umalis ang pulis at narinig ang paglayo ng makina ng kanilang sasakyan, bumigay ang mga tuhod ni Winnie. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at gulo-gulo. Lumapit sa kanya si Nanay Sol at mabilis siyang inalalayan. Neng, kailangan mong magpakatatag. Ang buhay na dala mo ay nangangailangan ng lakas mula sa'yo. Bulong ng matanda habang hinahaplos ang likod ni Winnie. Nay, buntis po ako. Ang pag-amin ni Winnie ay puno ng luha na sa wakas ay bumuhos na rin. Paano ko mapoprotektahan ang anak ko kung ang mismong ama niya ang nagnanais na mawala kami? Paano siya lalaki sa isang mundong ang tingin sa kanyang ina ay isang bangkay na? Yumakap si Winnie kay Nanay Sol habang ang kanyang mga hikbi ay halos matabunan ng malakas na ulan. Sa mga sandaling iyon, nagsabay ang sakit ng pagtataksil ni Carlos at ang matinding takot para sa kinabukasan ng kanyang anak. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niya ang isang munting galaw sa kanyang tiyan. Napapikit siya at marahang napahawak dito. Sa simpleng sandaling iyon, tila may munting paalala na kahit gaano kabigat ang dilim, may dahilan pa rin siyang kumapit at magpatuloy. Ang lihim sa kanyang sinapupunan ay hindi lamang isang pasanin. Ito ang kanyang magiging sandata. Ang mga ilustre ay maaaring nagtagumpay sa pagpawi ng pangalang Winnie Ilustre, ngunit hindi nila alam na ang kanilang sariling dugo ay dahan-dahang lumalaki sa dilim, naghihintay ng tamang panahon upang bawiin ang lahat ng kinuha sa kanila. Magiging maayos din ang lahat, Neng, pangako ni Nanay Sol. Ang katarungan ng langit ay hindi natutulog, lalo na para sa mga inang tulad mo. Habang ang gabi ay dahan-dahang lumilipas, nakatingin si Winnie sa dashcam na hawak niya. Alam niyang kailangan niyang gumalaw ng mabilis. Ang mga pulis ay nagsisimula ng maghanap at ang mansyon ng mga ilustre ay puno pa rin ng alak at halakhak. Ngunit may isang bagay na hindi napansin ni Winnie sa dashcam kanina. Isang huling mensahe sa cellphone ni Isabella na nakuha rin niya. Isang mensahe mula kay Doña Esmeralda na nagsasabing, siguraduhin mong wala ng bakas na maiiwan, kahit ang bata. Napatigil ang puso ni Winnie. Alam din ba ni Doña Esmeralda ang tungkol sa kanyang pagbubuntis? O may iba pang lihim na itinatago ang matandang reyna ng mga ilustre? Ang pinakamalupit na parusa para sa isang taong may maduming konsensya ay hindi ang rehas ng kulungan, kundi ang boses ng taong inaakala nilang wala na sa mundong ito. Ang boses ni Winnie sa loob ng kanyang isip ay kasing lamig ng hangin sa hating gabi. Nakaupo siya sa isang sulok ng dampa ni Nanay Sol. Ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng galos mula sa paggawa ng sampagwita ay dahan-dahang hinahabi ang isang maliit na korona ng mga puting bulaklak. Ang bawat talulot na kanyang inilalapat ay tila isang sumpa, isang paalala na ang kanyang pag-ibig na dati ay kasing bango ng mga bulaklak na ito ay nabulok na dahil sa kataksilan ng mga ilustre. Sa labas, ang ulan ay tumigil na. Ngunit ang mga patak ng tubig mula sa mga dahon ng kawayan ay dahan-dahang tumatama sa lupang putik na lumilikha ng isang tila regular na ritmo ng paghuhukom. Tiningnan ni Winnie ang kanyang sariling mga kamay. Ang mga ito ay hindi na nanginginig. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nakatuon na ngayon sa isang layunin. Ang maging multo na sisira sa katahimikan ng mansyon na naging kanyang impyerno. Nay Sol, kailangan kong bumalik sa mansyon, bulong ni Winnie habang tinititigan ang korona ng sampagwita. Hindi para magpakita, kundi para iparamdam sa kanila na hindi pa tapos ang lahat. Mapanganib ang balak mo, Neng, paalala ng matanda habang nag-aayos ng mitya ng lampara. Ang mga ilustre ay parang mga ahas.
na nakabantay sa bawat galaw ng damo. Isang mali lang at baka tuluyan ka na nilang mabaon sa limot. Huwag kayong mag-alala, Nay. Alam ko ang bawat siwang, bawat lihim na pinto at bawat ugali ng mga tao sa bahay na yon. Ako ang naglinis ng bawat sulok ng mansyong yon sa loob ng 8 taon. Mas kilala ko ang bahay na yon kaysa sa kanila. Sagot ni Winnie na may pait sa kanyang mga labi. Sa gitna ng gabi, binalot ni Winnie ang kanyang sarili ng isang madilim na shawl. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa mansyon ng mga ilustre. Binabaybay ang mga gilid ng kalsada kung saan ang anino ng mga puno ay sapat na para itago ang kanyang anyo. Nang marating niya ang malaking bakal na tarangkahan, nakita niya ang mga puting tela na nakasabit sa bintana, ang simbolo ng pagluluksa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Nagluluksa sila para sa isang bangkay na wala naman sa loob ng kabaong. Nakalusot siya sa maliit na siwang ng bakod sa likod, sa bahagi ng hardin kung saan siya madalas magtanim ng mga halaman. Ang bawat hakbang niya sa tuyong dahon ay tila isang bulong ng nakaraan. Naririnig niya mula sa bukas na bintana ng kusina ang boses ni Carlos na tila nakikipag-usap sa isang abogado tungkol sa insurance policy. Kailangan nating mapabilis ang release ng pera. Ang mga creditors ay hindi na makapaghintay. Ang boses ni Carlos ay wala ng bakas ng pag-iyak. Kinuha ni Winnie ang korona ng sampagita na ginawa niya. Pumasok siya sa loob ng laundry area at dahan-dahang iniwan ang korona sa ibabaw ng washing machine, ang lugar kung saan siya huling nakita ni Carlos bago ang aksidente. Kasama ng mga bulaklak, iniwan niya ang kanyang singsing sa kasal. Ang singsing na pilit niyang isinuot kahit na masakit na sa kanyang daliri. Matapos iyon, mabilis siyang lumabas at nagtago sa dilim ng hardin. Ilang minuto ang lumipas, narinig niya ang isang malakas na sigaw mula sa loob ng bahay. "Mama! Mama! Tingnan mo ito!" Ang boses ni Carlos ay puno ng takot. Tila nakakita ng isang tunay na multo. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita ni Winnie si Carlos na tumatakbo palabas ng laundry area. Hawak ang korona ng sampagwita at ang singsing. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng mga bulaklak na hawak niya. Lumabas din si Doña Esmeralda. Suot ang kanyang mamahaling robe. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit at kaba. Sino ang naglagay niyan dyan? "Carlos, sinabi ko sa iyo na ilak ang lahat ng pinto." Ang boses ng matanda ay nanginginig, bagaman pilit niyang itinatago ang takot. "Mama, ito ang singsing ni Winnie. Paano ito napunta rito?" Ang sabi ng mga pulis, kasama siyang bumagsak sa bangin. Walang nakaligtas doon. Ang bawat salita ni Carlos ay puno ng paranoia. Baka nakalimutan lang niya yan dito bago siya umalis. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, Carlos. Ang mga patay ay hindi bumabalik. Sigaw ni Doña Esmeralda. Ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang rosaryo. Naramdaman ni Winnie ang malamig na kasiyahan habang pinagmamasdan ang mag-ina na nababalot ng takot at pag-aalala. Para sa kanya, tila nagsisimula pa lamang silang harapin ang bigat ng mga lihim at panlilinlang na matagal niyang tiniis. Sa kanyang isip, nais niyang maramdaman din nila ang kaba at sakit na minsang dumurog sa kanya nang matuklasan niyang pinagtaksilan siya ng taong pinakapinagkatiwalaan niya. Ngunit bago pa man tuluyang makabalik si Winnie sa kadiliman, isang anino ang gumalaw sa kabilang bahagi ng hardin. Isang taong hindi niya inaasahan, isang lalaking nakauniforme ng driver, ngunit ang mga mata nito ay nakatitig sa direksyon ni Winnie. Sino ang taong ito? Nakita ba siya nito? O may iba pa bang nakakaalam na ang patay na asawa ni Carlos Ilustre ay naglalakad sa gitna ng gabi, may dalang mabangong sumpa ng sampagita? Bakit ang bawat hakbang patungo sa katarungan ay tila nagbubukas ng mga bagong pintuan ng panganib? At hanggang kailan kayang panindigan ni Winnie ang kanyang pagiging multo bago siya muling lamunin ng mga buhay na demonyo?
Winnie ang liwanag ng aking buhay, ang dahilan kung bakit ako bumabangon sa bawat umaga. Ngayong wala na siya, tila nawalan na rin ng kulay ang mundo ko. Ang boses ni Carlos ay basag, puno ng hikbi na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking salamin sa kanyang silid. Hawak ang isang nakasulat na talumpati para sa huling gabi ng lamay. Ngunit sa likod ng mga luhang yon, ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig, matalas, at nagmamasid sa bawat galaw ng kanyang sariling refleksyon. Pinunasan niya ang kanyang pisngi, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil ang panyo niya ay kailangang magmukhang basang-basa ng dusa para sa mga bisitang nasa ibaba. Sa kabilang panig ng pinto, nakatago sa dilim ng pasilyo, naroon si Winnie. Nakasuot siya ng lumang uniforme ng katulong na kinuha niya sa bodega. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang malaking face mask at isang kupas na sombrero. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla habang pinapakinggan ang bawat salita ng kanyang asawa. Ang bawat huwad na hikbi ni Carlos ay parang isang patak ng asidong tumatama sa kanyang balat. Napakagaling mong magpanggap, Carlos, bulong ni Winnie sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay naging isang tuyong kaluskos sa hangin. Kung hindi ko lang alam na ikaw ang pumutol sa preno ng sasakyan ko, baka pati ako ay naniwala sa mga luhang yan. Bumaba si Winnie sa hagdanan ng mga katulong, patungo sa kusina kung saan abala ang lahat sa paghahanda ng kape at pagkain para sa mga nakikiramay. Ang amoy ng barakong kape at ang usok mula sa mainit na pandesal ay humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak ng patay na lumilikha ng isang atmosfera na nakakasakal para kay Winnie. Doon, nakita niya si Doña Esmeralda na nakikipag-usap sa isang lalaking naka-Amerikana. Ang ahente ng insurance, kailan ba maibibigay ang claim, Mr. Santos? Kailangan na yan para sa funeral expenses at iba pang mga obligasyon. Ang boses ng matanda ay mahina. Kunyari ay nangihina sa dusa. Ngunit ang kanyang mga daliri ay hindi mapakali sa paghaplos sa kanyang perlas na kwintas. Kailangan muna nating hintayin ang formal na death certificate mula sa ospital, Doña Esmeralda. Ngunit dahil hindi pa nare-recover ang katawan, maaaring magtagal ang proseso ng presumptive death. Sagot ng ahente. Isang mabilis na pagbabago ang dumaan sa mukha ni Doña Esmeralda. Ang lungkot ay napalitan ng isang matalas na inis. Pero malinaw ang mga ulat ng pulis. Nahulog ang sasakyan sa bangin at nasunog. Sino pa ba ang mabubuhay doon? Nang marinig ni Winnie ang usapan, naramdaman niya ang isang malamig na takbo sa kanyang likuran. Ang kanyang pagkamatay ay isa lamang transaksyon para sa mga taong ito. Isang paraan upang mabayaran ang kanilang mga utang at mapanatili ang kanilang huwad na karangyaan. Napahawak siya ng mahigpit sa tray na hawak niya. Ang kanyang mga kuko ay dumiin sa plastik hanggang sa maramdaman niya ang kaunting sakit. Habang naglalakad siya sa gitna ng mga bisita upang magabot ng kape, naramdaman ni Winnie ang isang kamay na humawak sa kanyang braso. Napatigil ang kanyang hininga. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita ang isang lalaking may kulay abong buhok. Suot ang lumang barong. Si Mang Enteng, ang matagal ng driver at hardinero ng pamilya na nakakita sa kanya kagabi. Neng, ang mga mata mo. Kahit anong tago mo, hindi nagsisinungaling ang mga mata ng isang ina. Bulong ni Mang Enteng. Ang kanyang boses ay tila isang kaluskos ng mga tuyong dahon, puno ng babala at malasakit. Hindi nakapagsalita si Winnie. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa kanyang lalamunan. Bago pa man siya makagawa ng anumang kilos, nakita niyang papalapit si Carlos sa kanilang direksyon. Dala ang kanyang huwad na pighati para sa mga bisita. May problema ba rito, Mang Enteng? Sino itong bagong katulong? Tanong ni Carlos. Ang kanyang paningin ay dahan-dahang bumababa sa mukha ni Winnie na natatakpan ng maskara. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang tali na dahan-dahang hinihigpitan.
Naramdaman ni Winnie ang amoy ng alak sa hininga ni Carlos na humahalo sa halimuyak ng sampagitang suot niya. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang buong pagkatao ay tila nakatayo sa gilid ng isang bangin. Isang maling kilos, isang maling salita, at ang multo ay muling magiging biktima. Ah, opo, Sir Carlos. Pinagsasabihan ko lang itong si Maria. Medyo nanginginig kasi sa pag-aabot ng kape. Baka matapon sa mga bisita. Mabilis na sagot ni Mang Enteng, sabay sulyap ng makahulugan kay Winnie. Tinitigan ni Carlos si Winnie ng matagal. May isang sandali ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Tila may isang pamilyar na bagay siyang nakikita sa mga mata ng babaeng nasa harap niya. Dahan-dahang itinaas ni Carlos ang kanyang kamay. Tila balak na alisin ang maskara ni Winnie. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri, isang malakas na tunog ng pagbasag ng baso ang narinig mula sa kabilang bahagi ng sala. Si Doña Esmeralda ay aksidenteng naitulak ang isang antigong flower vase nang makita niya ang isang pamilyar na figura sa pintuan. Isang lalaki na may hawak na dokumento ang pumasok. Magandang gabi. Ako ang investigador mula sa National Bureau. May mga bagong ebidensya kaming nakuha mula sa ilalim ng bangin at hindi ito tungkol sa pagkamatay ni Winnie Ilustre. Naramdaman ni Winnie ang biglang paglamig ng paligid. Ano ang nakita nila sa ilalim ng bangin? At sino ang tunay na target ng bagong investigasyon na ito? Ang isang bahay na itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan ay parang isang kastilyong buhangin. Isang malakas na ihip lang ng hangin ng katotohanan at ang lahat ay guguho sa kailaliman ng dagat. Ang boses ng investigador mula sa National Bureau ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa malawak na sala ng mga ilustre. Ang katahimikan na sumunod ay napakabigat. Tila ba ang lahat ng hangin sa loob ng mansyon ay biglang hinigop palabas. Nakita ni Winnie, mula sa kanyang pwesto sa gilid ng hagdanan, kung paano dahan-dahang nanginig ang mga kamay ni Carlos habang hawak ang kanyang baso ng alak. Ang bawat patak ng pawis sa noo ng kanyang asawa ay isang saksi sa takot na pilit nitong itinatago sa likod ng kanyang mamahaling barong. Anong ibig ninyong sabihin, Agent Ramos? Ang boses ni Doña Esmeralda ay pumiyok. Isang bihirang pagkakataon na nawala ang kanyang pagiging aristokrata. Ang asawa ng aking anak ang nasa loob ng sasakyang yon. Malinaw ang mga dokumento. Iyon ang kailangan nating kumpirmahin, Doña Esmeralda. Sagot ng investigador habang inilalabas ang isang plastik na may lamang sunog na piraso ng tela at isang pamilyar na hikaw. Nakakita kami ng pangalawang DNA profile sa loob ng sasakyan at ang hikaw na ito, hindi ito pag-aari ni Winnie Ilustre. Ito ay isang mamahaling perlas na tanging iilan lamang ang mayroon. Naramdaman ni Winnie ang isang matinding kilabot. Ang hikaw na yon ay kay Isabela. Ang katotohanan ay dahan-dahang lumulutang, parang isang bangkay na tumatangging manatili sa ilalim ng tubig. Sa gitna ng kaguluhang ito, alam ni Winnie na ito na ang pagkakataon niya. Habang abala ang lahat sa pakikipag-usap sa NBI, dahan-dahan siyang umakyat patungo sa itaas na palapag sa silid-aklata ni Carlos, ang lugar na ipinagbabawal sa kanya noong siya pa ang asawa nito. Ang bawat hakbang niya sa makapal na alpombra ay tila walang tunog, parang isang tunay na multong naglalakad sa sarili niyang bahay. Nang makapasok siya sa silid, ang amoy ng lumang papel, tabako, at alikabok ang sumalubong sa kanya. Mabilis niyang tinungo ang malaking baul na gawa sa naara na nakatago sa ilalim ng lamesa ni Carlos. Ang baul na ito ay laging nakakandado, ngunit dahil sa pagmamadali ni Carlos kanina, ang susi ay nananatiling nakasabit sa trangka nito. Dahan-dahang binuksan ni Winnie ang baul. Ang tunog ng pag-inggit ng matandang kahoy ay tila isang huling babala. Sa loob, hindi mga kayamanan ang bumadya sa kanya, kundi mga tumpok ng mga sulat, mga abiso ng foreclosure at mga dokumentong nagpapatunay ng tuluyang pagkalubog sa utang ng pamilya Ilustre. Ang kanyang mga mata ay naningkit
habang binabasa ang isang insurance policy na may pets ang 3 buwan na ang nakalilipas. Ang beneficiary ay si Carlos at ang halaga ay sapat na upang bayaran ang lahat ng kanilang utang at mabuhay ng marangya sa ibang bansa. Ngunit ang mas ikinagulat ni Winnie ay ang isang lumang folder sa ilalim ng lahat. Naglalaman ito ng mga dokumento tungkol sa kanyang sariling mga magulang. Ang lupang sinasabi ni Doña Esmeralda na ipinamana sa kanila ay kailanman ay hindi ibinigay ni Winnie. Ito ay ninakaw ng mga ilustre sa pamamagitan ng pekeng pirma at pagmamanipula sa kanyang pagiging inosente noong siya ay bagong kasal pa lamang. 8 taon siyang naglingkod bilang alila sa mga taong pumatay sa alaala ng kanyang mga magulang. Napakawalang hiya ninyo. Bulong ni Winnie, ang kanyang mga luha ay pumatak sa mga dokumento. Nag-iiwan ng maliliit na marka ng pait. Sa gitna ng kanyang paghahalongkat, nakatagpo siya ng isang lumang litrato, ang kanilang wedding photo ni Carlos. Doon, nakita niya ang sarili niyang nakangiti, puno ng pag-asa, habang si Carlos ay nakatingin sa kanya nang may isang uri ng pagkagahaman na noon ay napagkamalan niyang pag-ibig. Kinuha niya ang litrato at dahan-dahang pinunit ang mukha ni Carlos. Iniwan ang kanyang sarili na nag-iisa sa papel. Biglang narinig ni Winnie ang mga yabag ng paa na papalapit sa silid. Ang boses ni Carlos ay malapit na. Tila nakikipagtalo sa kanyang ina habang paakyat sa hagdan. Sinasabi ko sa iyo, Mama, kailangang makuha ang insurance bago pa nila malaman na si Isabela ang nasa loob ng sasakyang yun. Kapag nalaman nilang nawawala si Isabela, tayo ang unang paghihinalaan. Ang boses ni Carlos ay puno ng desperasyon. Mabilis na isinara ni Winnie ang baul at nagtago sa likod ng makapal na kurtina sa tabi ng bintana. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagngangalit sa loob ng kanyang dibdib. Pumasok si Carlos at Doña Esmeralda sa loob ng silid. Ang kanilang mga mukha ay tila mga maskara ng kasamaan sa ilalim ng madilim na liwanag. Huwag kang magpanik, Carlos. Hanggat walang katawan, walang ebidensya ng krimen. Ang kailangan lang nating gawin ay manindigan na si Winnie ang nandoon. Sigaw ni Doña Esmeralda habang hinahampas ang lamesa, ngunit napatigil ang matanda. Ang kanyang paningin ay dumapo sa sahig. Naroon ang isang maliit na talulot ng sampagita, sariwa, puti, at mabango, na nalaglag mula sa suot ni Winnie kanina. Dahan-dahang lumapit si Doña Esmeralda sa kurtina kung saan nakatago si Winnie. Carlos, bakit amoy sampagita sa loob ng silid na ito? Naramdaman ni Winnie ang malamig na kamay ng takot na humahawak sa kanyang leeg. Ang kanyang lihim ay tila isang mitya na malapit ng sumabog. Isang galaw pa, at ang multo ay muling mahuhuli sa bitag ng mga buhay na demonyo. Ang bawat patak ng kandila sa huling gabi ng aking lamay ay tila mga luha ng apoy na naglulunod sa mga alaala ng aking katangahan. Ngunit sa likod ng bawat usok, naroon ang isang katotohanang handa ng sumabog at lalamon sa lahat ng inyong kasinungalingan. Ang boses ni Winnie sa kanyang isipan ay kasing talas ng isang labaha habang nakakubli siya sa likod ng makapal at mabigat na kurtina sa silid-aklata ni Carlos. Ang bawat sentimetro ng tela ay tila naging isang pader na naghihiwalay sa buhay at kamatayan. Ang halimuyak ng sampagitan na dala niya ay tila naging isang traidor sa gitna ng katahimikan. Nakita ni Winnie ang anino ng kamay ni Doña Esmeralda na dahan-dahang papalapit sa kurtina. Ang bawat daliri ng matanda ay tila mga kuko ng isang ibong mandaragit na handang humuli sa kanyang biktima. Mama! Naririnig mo ba ako? Ang imbestigador ay naghihintay sa baba. Wala tayong oras para sa mga bulaklak na yan. Ang malakas na boses ni Carlos mula sa pintuan ang nagsilbing langit na bumukas para kay Winnie. Napatigil ang kamay ni Doña Esmeralda, ilang pulgada na lamang mula sa mukha ni Winnie.
Ang matanda ay nagpakawala ng isang malalim at nanginginig na hininga bago dahan-dahang tumalikod. May kung anong kakaiba sa bahay na ito, Carlos. Tila ba may mga matang nagmamasid sa atin mula sa dilim. Siguraduhin mong matatapos na ang lahat ng ito bukas. Nang marinig ni Winnie ang tunog ng pagsasara ng pinto at ang paglayo ng kanilang mga yabag, tila ba bumalik ang hangin sa kanyang mga baga. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang buong katawan ay basang-basa ng malamig na pawis. Ngunit sa gitna ng kanyang panghihina, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa mga dokumentong nakuha niya mula sa baul, ang patunay ng pagnanakaw sa lupa ng kanyang mga magulang at ang insurance policy na siyang naging dahilan ng kanyang hatol na kamatayan. Tapos na ang pagtatago, Nanay Sol. Bulong ni Winnie nang makabalik siya sa dampa ng matanda sa gitna ng hating gabi. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang uri ng determinasyon na kailanman ay hindi nakita ni Carlos. Bukas, sa huling araw ng lamay, ibabalik ko sa kanila ang lahat ng sakit na ipinaranas nila sa akin. Hindi ako babalik bilang isang biktima, kundi bilang isang hukom. Kinuha ni Winnie ang dashcam mula sa SUV ni Isabela at ang mga dokumento mula sa baul. Sa tulong ng isang lumang projector na pagmamay-ari ni Nanay Sol, sinimulan niyang ihanda ang regalo niya para sa huling gabi ng padasal. Ang bawat frame ng video, ang bawat boses ni Carlos na nagpaplano ng kanyang kamatayan, ay tila mga bala na ikinakarga niya sa isang sandata. Kinaumagahan, ang mansyon ng mga ilustre ay napuno ng mas maraming tao. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga puting rosas at liryo, ngunit ang hangin ay nananatiling mabigat dahil sa presensya ng mga pulis at ng investigador mula sa Nebisyo. Nakaupo si Carlos sa gitna ng sala, suot ang kanyang pinakamagandang barong, pilit na nagpapakita ng isang mukha ng matapang na balo para sa mga kamera ng media na inimbitahan ni Doña Esmeralda upang makuha ang simpatya ng publiko. Maraming salamat sa inyong pakikiramay. Ang boses ni Carlos ay malambing at puno ng pighati habang nakikipagkamay sa mga maimpluwensyang tao. Ang pagkamatay ni Winnie ay isang malaking kawalan, hindi lamang sa aming pamilya, kundi sa lahat ng mga taong natulungan niya. Mula sa itaas na palapag, kung saan nagtatago si Winnie sa loob ng silid ng mga katulong, pinapanood niya ang bawat galaw ng kanyang asawa. Ang kanyang puso ay tila isang nagbabagang bakal sa loob ng kanyang dibdib. Naramdaman niya ang munting sipa ng kanyang anak, tila isang paalala na ang laban na ito ay hindi na lamang para sa kanya. Ngayon na ang oras, bulong ni Winnie. Dahan-dahan niyang kinabit ang projector sa sound system ng mansyon na siya mismo ang nag-aayos noong siya pa ang asawa ni Carlos. Habang nagsisimulang tumahimik ang mga tao para sa huling panalangin, ang mga ilaw sa buong mansyon ay biglang namatay. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Tila ang buong mundo ay huminto sa paghinga. Carlos, Doña Esmeralda, naririnig niyo ba ang bulong ng sampagwita? Ang boses ni Winnie, na dinala ng mga speaker sa bawat sulok ng mansyon, ay tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Ang boses na yon ay hindi ang boses ng mahina at sunod-sunuran na asawa, kundi ang boses ng isang multong may dalang katotohanan. Isang malaking imahe ang biglang lumitaw sa puting pader sa likod ng kabaong ni Winnie. Hindi ito ang kanyang larawan na nakangiti, kundi ang video mula sa dashcam. Ang pag-uusap ni na Carlos at Isabela tungkol sa pagputol ng preno at ang pagnanakaw sa insurance. Napatayo si Carlos, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay bumagsak sa kanyang mga paa. Anong kabalastugan ito? Patayin niyo yan! Patayin niyo yan! Sigaw niya habang pilit na hinahanap ang switch ng kuryente. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga tao ay nakatitig sa screen, ang kanilang mga mukha ay puno ng sindak at pandidiri. Nakita rin nila ang mga dokumento ng pagnanakaw sa lupa
na isa-isang lumalabas sa screen. Sa gitna ng kaguluhan, isang anino ang dahan-dahang bumaba mula sa hagdanan. Isang babaeng nakasuot ng puting damit. Bitbit ang isang kumpol ng sariwang sampagwita. Ang bawat hakbang niya ay tila isang tunog ng kampana ng simbahan sa araw ng paghuhukom. Nang tumama ang liwanag ng mga flashlight ng mga pulis sa kanyang mukha, ang lahat ay napasinghap. "Winnie?" Ang boses ni Carlos ay isang mahinang kaluskos ng takot. Ngunit bago pa man makalapit si Winnie sa kanyang asawa, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang narinig. Isang grupo ng mga lalaking nakauniporme ng NBI ang pumasok, at kasunod nila ay isang taong kailanman ay hindi inasahan ni Carlos na makikita pang muli. Isang babaeng may balot ang ulo ng mga benda, nakaupo sa isang wheelchair, at ang mga mata ay naglalabas ng apoy ng galit. Si Isabela. Buhay si Isabela. Naramdaman ni Winnie ang biglang pag-ikot ng kanyang mundo. Kung buhay si Isabela, sino ang nasa loob ng kabaong na dahan-dahang nilalamon ng usok ng mga kandila? At anong bagong pasabog ang dala ng babaeng naging kaagaw niya sa lahat ng bagay? Sa pagitan ng dalawang babaeng sinira ng iyong kasakiman, Carlos, doon mo mahahanap ang impyernong ikaw mismo ang nagtayo. Ang bawat talulot ng sampagita na dapat ay para sa aking libing, ngayon ay magsisilbing mga saksi sa iyong huling paghuhukom. Ang boses ni Winnie ay hindi nanginginig. Ito ay malinaw, malamig, at tila nanggagaling sa kailaliman ng isang pusong matagal nang nagtiis sa dilim. Habang dahan-dahan siyang bumababa sa huling baitang ng hagdan, ang puting damit na suot niya ay tila kumikinang sa ilalim ng mga flashlight ng mga pulis na nagbibigay sa kanya ng hitsura ng isang anghel na bumalik mula sa kabilang buhay upang maningil. Sa kabilang panig ng sala, ang tunog ng mga gulong ng wheelchair ni Isabela sa makinis na sahig ay tila isang mahabang buntong hininga ng tadhana. Ang bawat pag-ikot nito ay nagdadala ng mas matinding kilabot sa puso ni Carlos. Ang babaeng dati ay simbolo ng kanyang pagnanasa. Si Isabela ay ngayon ay balot ng mga benda. Ang balat sa kanyang muka ay may mga bakas ng galos mula sa pagkabasag ng salamin. At ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagbabagang uling ng galit. "Hindi mo ba ako yayakapin, Carlos? Hindi ba't sabi mo ay, ako ang iyong reyna?" Ang boses ni Isabela ay paos. Tila bawat salita ay humihiwa sa kanyang sariling lalamunan. "Narito ako, ang babaeng iniwan mo sa loob ng nasusunog na sasakyan habang ikaw ay tumatakbo palayo para magmukhang kawawa sa harap ng media." Nabitawan ni Carlos ang baso ng alak na hawak niya. Ang kristal ay nagkadurog-durog sa sahig at ang likido ay kumalat sa kanyang sapatos, tila isang maputlang anino ng kanyang dumanak na karangalan. Ang kanyang mga labi ay nanginig, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang lalamunan ay tila barado ng lahat ng kasinungalingang binuo niya sa loob ng 8 taon. Isabela, buhay ka." Ang tanging naibulalas ni Carlos, ang kanyang boses, ay tila isang mahinang kaluskos ng tuyong papel. "Buhay ako, dahil hindi ako hinayaan ng Diyos na mamatay sa kamay ng isang hayop na tulad mo," sagot ni Isabela, habang itinuturo ang kabaong na nasa gitna ng sala. At alam niyo ba kung sino ang nasa loob niyan? Isang walang malay na matandang babae na hiningan natin ng tulong sa daan. Pinilit mo siyang pasakayin sa sasakyan para lang magkaroon ng katawan na masusunog. Carlos, ikaw ang pumatay sa kanya. Isang malakas na singhap ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang mga bisita na kanina ay nakikiramay ay dahan-dahang lumalayo kay Carlos at Doña Esmeralda. Tila ba ang mag-ina ay may dalang nakakahawang sakit. Ang mga flash ng kamera mula sa media ay naging dagsa, tila mga kidlat na bumubulag sa mag-inang ilustre. Dahan-dahang lumapit si Winnie kay Carlos. Tumigil siya nang may isang dipa na lamang ang layo sa kanya. Ang amoy ng sampagitan na dala ni Winnie ay humalo sa amoy ng takot ni Carlos.
Itinaas ni Winnie ang kanyang kamay at dahan-dahang inihulog ang kumpol ng mga bulaklak sa paanan ng asawa. 8 taon akong naniwala sa iyong mga pangako, Carlos. 8 taon akong naging bulag sa iyong kataksilan dahil inakala kong ang pamilya ay binuo sa pag-ibig. Pero ngayong gabi, ang bawat sampal ng katotohanan ay tinatanggap ko ng may dangal. Hindi mo ako napatay dahil ang isang inang nagpoprotekta sa kanyang anak ay mas matatag kaysa sa kahit anong bangit. Napatitig si Carlos sa tiyan ni Winnie. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat nang mapagtanto ang kahulugan ng mga salita ng asawa. Ibuntis ka? Oo, Carlos. Ngunit ang batang ito ay kailanman ay hindi magkakaroon ng ama na isang mamamatay tao. Sagot ni Winnie, ang kanyang boses ay puno ng pait at paninindigan. Sa gitna ng tensyon, si Doña Esmeralda ay dahan-dahang napasandal sa pader. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng mga pader ng mansyon at ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang kanyang hiya o dangal na pilit niyang pinangalagaan ay tuluyan ng nadurog sa harap ng buong bansa. Sa security! Paalisin ang mga taong ito! Kasinungalingan ang lahat ng ito! Ang huling sigaw ni Doña Esmeralda bago siya dahan-dahang bumagsak sa sahig, ang kanyang mga mata ay nanatiling dilat habang ang kanyang katawan ay dahan-dahang kinakapos ng lakas. Mabilis na lumapit ang mga investigador ng NBI at pinigilan si Carlos na makalapit sa kanyang ina. Ang tunog ng mga posas na isinasara sa mga kamay ni Carlos ay tila ang huling tuldok sa kabanata ng kanyang kasamaan. Carlos Ilustre, ikaw ay inaresto sa salang frustrated murder, arson at fraud. May karapatan kang manahimik. Ang boses ng opisyal ay pinal at walang emosyon. Habang hinihila si Carlos palabas ng mansyon, lumingon siya kay Winnie. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo, ngunit wala siyang nakitang anuman sa mga mata ng asawa, kundi ang katahimikan ng isang taong tuluyan ng nakalaya. Naiwan si Winnie sa gitna ng sala, nakatingin sa kabaong na punong-puno ng mga kasalanan ng pamilya Ilustre. Naramdaman niya ang isang banayad na haplos sa kanyang balikat. Si Nanay Sol, na kanina pa nakamasid sa dilim, ay lumapit sa kanya. Tapos na ang gabi, Neng. Malapit na ang bukang liwayway, bulong ng matanda. Ngunit bago pa man tuluyang makahinga ng maluwag si Winnie, narinig niya ang isang mahinang kaluskos mula sa itaas na palapag. Isang pamilyar na anino ang dahan-dahang naglalakad sa pasilyo. Hawak ang isang maliit na lighter na may nagniningas na apoy. Ang tauhan ni Doña Esmeralda, ang tapat na driver na si Mang Enteng, ay may ibang plano. Kung guguho ang pamilya Ilustre, walang ititira na kahit ano. Maging ang mga ebidensyang hawak ni Winnie. Isang malakas na paglagablab ng apoy ang biglang sumiklab sa mga kurtina ng ikalawang palapag. Ang usok ay mabilis na kumalat, tila isang itim na kumot na nagtatangkang lamunin muli ang katotohanang kasisilang pa lamang. Bakit sa gitna ng tagumpay ay tila may isa pang bitag na naghihintay? At magagawa ba ni Winnie na iligtas ang kanyang sarili at ang kanyang anak mula sa mansyong dahan-dahan nang nagiging isang nagbabagang impyerno? Ang bawat haligi ng mansyong ito ay itinayo sa ibabaw ng aking mga luha. At ngayon, sa gitna ng naglalagablab na apoy, ang bawat dumi ng inyong kasakiman ay tuluyan ng magiging abo. Hindi ito kawalan, kundi isang banal na paglilinis ng aking nakaraan. Ang boses ni Winnie ay halos malunod sa nakakabinging ugong ng apoy na mabilis na lumalamon sa mga antigong kurtina at mamahaling muebles ng mga Ilustre. Ang init na humahalik sa kanyang balat ay tila isang malupit na paalala ng impyernong kanyang tinalikuran. Sa gitna ng makapal at itim na usok na dahan-dahang bumabalot sa malawak na sala, nakita ni Winnie ang anino ni Carlos na nagpupumiglas sa hawak ng mga pulis. Ang kanyang mga sigaw ay puno ng desperasyon
habang pinapanood ang pagtupok ng kanyang huling pag-asa. Ang bawat paglagutok ng kahoy at ang pagbagsak ng mga kristal na chandelier ay tila isang marahas na musika ng pagbagsak ng isang kaharian. Ang mga tao ay nagkakagulo, nagtutulakan patungo sa mga pintuan, habang ang liwanag ng apoy ay nagbibigay ng isang nakakatakot na kulay kahel sa buong paligid. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Winnie. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakaprotekta sa kanyang sinapupunan, tila isang matatag na parola sa gitna ng nagngangalit na dagat. Winnie, tulungan mo ako. Ang mga dokumento sa itaas ang insurance. Iligtas mo ang ating kinabukasan. Ang boses ni Carlos ay isang nakakaawang pagsusumamo, puno ng kapal ng muka hanggang sa huling sandali. Tiningnan ni Winnie ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya, nang higit pa sa kanyang sarili. Wala na siyang naramdamang galit, kundi isang malalim na awa para sa isang taong ang kaluluwa ay kasing itim ng usok na pumapaligid sa kanila. Ang kinabukasan ko ay hindi nakasalalay sa mga papel na yan, Carlos. Ang kinabukasan ko ay malaya na sa'yo. Sa isang sulok, nakita ni Winnie si Doña Esmeralda na nakahiga pa rin sa sahig, walang malay habang ang apoy ay dahan-dahang lumalapit sa kanyang pwesto. Sa kabila ng lahat ng sakit na ibinigay ng matanda, naramdaman ni Winnie ang tawag ng kanyang konsensya. Hindi siya maaaring umalis ng hinahayaan ng isang tao na mamatay sa gitna ng apoy. Sa tulong ni Mang Enteng, na ngayon ay tila natauhan sa gitna ng kanyang ginawang huling pagtatangka na sunugin ang mansyon, dahan-dahan nilang hinila ang katawan ng matanda patungo sa labas. Ang paghinga ni Winnie ay naging mabigat. Ang usok ay tila isang itim na kamay na sumasakal sa kanyang lalamunan. Bawat hakbang patungo sa labas ay tila isang taon ng pagdurusa na kanyang iniiwan. Nang sa wakas ay marating nila ang hardin, ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanyang muka. Isang matamis na ginhawa na nagdulot ng mga luha sa kanyang mga mata. Mula sa malayo, pinanood ni Winnie ang tuluyang paglamon ng apoy sa mansyon ng mga ilustre. Ang malalaking dila ng apoy ay tila sumasayaw sa langit, nag-iiwan ng mga talsik ng baga na parang mga bituin na nahuhulog sa lupa. Ang gusali na dati ay simbolo ng kapangyarihan at pagmamataas ay ngayon ay isa na lamang nagbabagang kalansay. Si Isabela ay inalalayan din palabas. Ang kanyang wheelchair ay dahan-dahang itinutulak ng isang nurse sa gitna ng damuhan. Nagtama ang paningin ng dalawang babae, ang legal na asawa at ang kirida. Walang salitang lumabas sa kanilang mga labi, ngunit ang lalim ng kanilang mga mata ay nagsasabi ng isang katotohanan. Pareho silang biktima ng isang halimaw at pareho silang nagbayad ng mahal na halaga para sa kanilang kalayaan. Dumating ang mga bumbero, ang tunog ng kanilang mga sasakyan ay pumuno sa paligid. Ngunit alam ng lahat na wala nang maisasalba sa mansyong yon. Ang mga dokumento, ang mga yaman, at ang mga lihim ng mga ilustre ay tuluyan ng naging abo. Naramdaman ni Winnie ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Si Nanay Sol, na may dalang isang lumang shawl, ay binalot ang kanyang nanginginig na katawan. Tapos na ang lahat, Neng. Ang apoy na yan ang maglilibing sa iyong mga pasakit. Nay, wala na po akong babalikan. Bulong ni Winnie habang nakatingin sa nagbabagang mansyon. Hindi ka bumabalik, Neng. Ikaw ay nagpapatuloy. Sagot ng matanda ng may ngiti ng pag-asa. Habang ang mga pulis ay dahan-dahang isinasakay si Carlos sa kanilang patrol car, isang huling sulyap ang ibinigay ng lalaki sa kanyang asawa. Ang kanyang muka ay puno ng pait, paghihiganti, at isang hindi maipaliwanag na takot. Alam ni Carlos na ang rehas na naghihintay sa kanya ay mas magaan kaysa sa bigat ng konsensyang dadalhin niya habang buhay. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang misteryosong lalaki na naka-Amerikana ang dahan-dahang lumapit kay Winnie. Inabutan siya nito ng isang maliit, itim na envelope na bahagyang amoy usok.
Mula ito sa tagapamagitan ng iyong ama, Ma'am Winnie. May isang huling testamento na hindi kailanman nalaman ng mga ilustre. Napatigil ang tibok ng puso ni Winnie. Ang kanyang ama, isang lihim na testamento? Akala niya ay naubos na ang lahat ng sikreto sa gabing ito. Bakit meron pang isang huling piraso ng puzzle na naghihintay na mabuksan? At ang nilalaman ba ng envelope na ito ay magdadala ng higit pang katarungan o panibagong bagyo sa kanyang dahan-dahang naghihilom na buhay? Ang bawat piraso ng nasunog na papel ay hindi nagdala ng kawalan, kundi ng isang liwanag na matagal ng pilit na ikinubli sa ilalim ng mga kasinungalingan. Sa pagtatapos ng apoy, hindi abo ang natira sa aking mga palad, kundi ang binhi ng isang bagong simula. Ang boses ni Winnie sa loob ng kanyang isipan ay puno ng kapayapaan habang nakaupo siya sa maliit na beranda ng dampa ni Nanay Sol. Sa kanyang kandungan, ang itim na envelope na ibinigay ng misteryosong lalaki ay dahan-dahang nakabukas. Ang amoy ng lumang papel at bahagyang usok ay humahalo sa sariwang halimuyak ng mga sampagita sa paligid. Nang basahin niya ang nilalaman ng lihim na testamento ng kanyang ama, ang bawat salita ay tila isang haplos ng pag-ibig mula sa kabilang buhay. Ang kanyang ama, si Tatay Gardo, ay hindi lamang isang simpleng magsasaka. Siya ang tunay na nagmamay-ari ng malaking bahagi ng lupang kinatatayuanan ng negosyo ng mga ilustre. At ang puhunan na ginamit ni Doña Esmeralda noong una ay galing sa isang utang na kailanman ay hindi binayaran sa kanyang ama. Ang dokumentong hawak ni Winnie ay isang legal na patunay na ang lahat ng yaman ng mga ilustre ay itinayo sa ibabaw ng pagnanakaw sa kanyang pamilya. Tatay, bakit ngayon niyo lang ito ipinaalam sa akin? Bulong ni Winnie, ang kanyang mga luha ay pumatak sa papel. Tila dinidilig ang katarungang matagal nang natuyo. Dahil alam ng tatay mo na ang katarungan ay may sariling panahon, Neng. Mahinahong sagot ni Nanay Sol habang naglalapag ng isang tasa ng mainit na tsaa sa lamesa. Minsan kailangang dumaan sa matinding init ng apoy ang ginto bago lumabas ang tunay nitong kinang. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng korte at ang mga flash ng kamera ay dahan-dahan ng humupa. Si Carlos ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa mga kasong frustrated murder at arson. Sa bawat pagbisita ng balita sa telebisyon, makikita ang isang Carlos na wala na ang karangyaan. Isang lalaking nakasuot ng orange na uniforme, ang muka ay tila naging isang tuyong dahon sa loob ng rehas. Wala na ang kanyang mga alahas, wala na ang kanyang mga pekeng tawa. Si Doña Esmeralda naman ay nananatili sa isang pasilidad para sa mga matatanda. Ang kanyang isip ay dahan-dahan nang nilalamon ng limot. Sa kanyang mga huling sandali ng liwanag, ang tanging binabanggit niya ay ang pangalan ni Winnie, humihingi ng patawad sa isang multong hindi niya inakalang magliligtas sa kanya mula sa apoy. Si Isabela sa kabila ng kanyang mga galos ay piniling maging saksi laban kay Carlos. Sa huling pagkakataon na nagkita sila ni Winnie sa korte, isang tipid na anggo ng pagtanggap ang ibinigay nila sa isa't isa. Ang dalawang babaeng dati ay magkaagaw, ay ngayon ay magkasama nang naglalakad palayo sa madilim na anino ng pamilya ilustre. Ngayon, nakatayo si Winnie sa gitna ng isang malawak na bukirin ng sampagwita. Hindi na siya ang alilang tinitingnan ng mababa. Gamit ang kanyang mana at ang katarungang nakuha niya, itinayo niya ang sampagitan ng pag-asa, isang kooperatiba para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at biktima ng kahirapan. Ang bawat bulaklak na kanilang tinitipon ay hindi na lamang para sa dekorasyon, kundi simbolo ng kanilang muling pagkabangon. Hinatid ni Winnie ang kanyang paningin sa kanyang tiyan na ngayon ay malaki na. Nararamdaman niya ang malalakas na sipa ng kanyang anak, tila isang mabilis na tibok ng tambol na nagdiriwang sa kanilang kalayaan. Ang batang ito ay isisilang sa isang mundong amoy sampagwita,
sa isang lupang pagmamay-ari ng kanyang ina nang may dangal. Malapit na tayong magkita, anak. Bulong ni Winnie nang may ngiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala. Ang iyong pangalan ay hindi kailanman mababahiran ng putik ng nakaraan. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw, nagbibigay ng gininto ang kulay sa buong bukirin, nakita ni Winnie ang isang figura sa malayo. Isang lalaking may bitbit na mga kagamitan sa pagsasaka, dahan-dahang kumakaway sa kanya. Isang bagong simula, isang bagong pagkakataon na magmahal ng walang takot at walang pag-aalinlangan. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, isang maliit na detalye ang nakakuha ng kanyang atensyon sa gilid ng kalsada. Isang itim na sasakyan na pamilyar ang disenyo. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba at isang pares ng mga mata na tila may lihim pang itinatago ang tumingin sa kanya bago mabilis na humarurot palayo. Bakit sa gitna ng kapayapaan ay tila may anino pa ring nagmamasid? Tapos na nga ba talaga ang lahat? O may isa pang kabanatang naghihintay sa likod ng mga ngiti ng tagumpay? Ang bawat hininga ng hangin mula sa dagat ay tila isang banayad na haplos na nagdadala ng amoy ng asin at sariwang sampagwita sa dalampasigan ng isang maliit na isla. Lumipas ang 2 taon, simula nang maging abo ang mansyon ng mga ilustre. Ngunit para kay Winnie, tila isang buong buhay na ang nagdaan. Nakatayo siya sa beranda ng kanyang bagong tahanan, isang payak, ngunit matatag na bahay na gawa sa puting bato at kahoy. Habang pinagmamasdan ng gininto ang sikat ng araw na dahan-dahang humahalik sa malawak na taniman ng mga puting bulaklak sa kanyang harapan, hindi na siya ang Winnie na laging nakayuko at nanginginig ang mga kamay dahil sa takot. Ngayon, ang kanyang mga balikat ay tuwid, ang kanyang paningin ay matatag, at ang bawat kilos niya ay may dalang dangal na kailanman ay hindi na muling mababawi ng sinuman. Ang kanyang balat ay bahagyang nasunog ng araw dahil sa pag-aalaga sa kanyang mga tanim. Ngunit ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa isang uri ng ganda na nanggagaling sa kailaliman ng isang pusong payapa. Isang munting tawa ang bumasag sa katahimikan ng hapon. Mula sa isang malambot na banig sa ilalim ng puno ng niyog, isang batang babae na may malalaki at kumikinang na mga mata ang nagpupumilit na tumayo. Siya si Laya. Ang bawat hakbang ng bata sa maputing buhangin ay tila isang pagdiriwang ng kalayaang ipinaglaban ni Winnie sa gitna ng apoy at dugo. Lumapit si Winnie at dahan-dahang binuhat ang kanyang anak. Nararamdaman ang mabilis na tibok ng puso ng bata sa kanyang dibdib. Isang pintig na nagpapaalala sa kanya na ang lahat ng kanyang pagtitiis ay may sapat na dahilan. Nabalitaan niya mula sa mga pahayagan na si Carlos ay tuluyan ng nabulok sa loob ng rehas, isang anino ng nakaraan na wala ng puwang sa kanyang kasalukuyan. Si Doña Esmeralda naman ay pumanaw na dala ang kanyang mga lihim at ang huwad na karangyaang naging bilangguan niya habang buhay. Wala nang galit sa puso ni Winnie. Ang pagpapatawad ay hindi niya ibinigay upang linisin ang kasalanan ng iba, kundi upang tuluyan ng makalaya ang sarili niyang kaluluwa mula sa kadena ng puot. Sa malayo, nakita niya ang mga kababaihan mula sa kanyang kooperatiba, ang sampagitan ng pag-asa na masayang nagtatawanan habang tinatapos ang huling tumpok ng mga bulaklak para sa susunod na araw. Ang bawat isa sa kanila ay may sariling kwento ng pait, ngunit sa ilalim ng pangangalaga ni Winnie, natuto silang bumangon at muling magtiwala sa bango ng bukas. Hindi lamang mga bulaklak ang itinatanim nila rito, kundi mga pangarap na hinding-hindi na muling mayuyurakan ng kahit sinong makapangyarihan. Dahan-dahang lumubog ang araw sa abot tanaw, nag-iiwan ng mga kulay ube, rosas at ginto sa kalawakan. Hinalikan ni Winnie ang noo ng kanyang anak at bumulong sa hangin ng isang pasasalamat. Ang kanyang ama, ang kanyang ina, at ang lahat ng mga alaala ng kanyang nakaraan ay tila nakangiti na rin sa kanya mula sa kabilang buhay.
Ang kwento ng pamilya Ilustre ay natapos na sa gitna ng abo. Ngunit ang kwento ni Winnie ay nagsisimula pa lamang sa bawat pagsikat ng umaga. Sa gitna ng katahimikan ng dalampasigan, ang bango ng sampagita ay mananatiling buhay, hindi bilang simbolo ng isang biktima, kundi bilang tanda ng isang inang nagtagumpay, isang babaeng muling nabuo, at isang kaluluwang tunay na nang malaya. Ang halimuyak na ito ay hindi na muling lilipas dahil ang bawat bagong umaga ay isang panibagong pagkakataon para sa isang pusong marunong magpahalaga sa kanyang sarili. Mga mahal kong tagapakinig, narito na tayo sa huling pahina ng ating paglalakbay. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyong walang sawang pagsama kay Winnie sa kanyang laban mula sa dilim patungo sa liwanag. Maraming salamat sa pagbibigay ng inyong oras at sa pagbubukas ng inyong mga damdamin para sa kwentong ito. Habang hinahabi ko ang bawat kabanata, tila ba kasama ninyo akong umiiyak at nananalangin. Ang pinakamahirap na bahagi para sa akin ay ang pagsulat sa sandaling nalaman ni Winnie ang katotohanan, ang tagpong kailangang harapin ng isang ina, ang katotohanang ang taong pinakamahal niya ang siya ring nagnanais na mawala siya. Ang sakit na yon ay hindi lamang tinta sa papel. Ito ay naramdaman ko sa bawat pintig ng aking puso. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta bunga ng aking imahinasyon. Ito ay hango sa mga tunay na boses at karanasan ng mga kababaihang aking nakasalamuha. Mga babaeng tila mga sampagita na kahit natapakan at nadungisan sa putik, ay pinipili pa ring manatiling mabango at matatag. Ito ay alay ko sa lahat ng mga inang nagtitiis, sa mga asawang nangarap, at sa mga babaeng naniniwalang palaging may liwanag sa dulo ng kahit anong madilim na lagusan, tulad ng isang munting binhi na nagpupumilit sumibol sa gitna ng matigas na semento. Ang ating pag-asa ay may kapangyarihang wasakin ang anumang hadlang. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan na natin ang lahat, kundi ito ang pagpili nating huwag nang hayaang muling maging bilanggo ng ating nakaraan. Ngayon, sa pagtatapos ng ating kwento, nais kong mag-iwan ng isang tanong na nais kong pag-isipan ninyo. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Winnie, kaya mo rin bang patawarin ang taong nagnakaw ng iyong mga pangarap at binuo ang kanyang yaman sa iyong mga luha? Sapat na ba ang katarungan ng batas o kailangan din ng katarungan ng puso? Sana ay nag-iwan ang kasaysayan ni Winnie ng isang munting init sa inyong mga puso sa gitna ng lamig ng mundong ito. Kung ang kwentong ito ay nakahaplos sa inyong damdamin, lubos ko pong ikaliligaya kung ibabahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa ating comment section. Huwag din pong kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong magbibigay ng inspirasyon at hilom sa inyong mga kaluluwa. Muli, maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay at pag-ibig. Manatili nawa ang bango ng sampagita sa inyong mga tahanan. Hanggang sa muli.